Hello mga bakla! Welcome back! At syempre andito na naman ang napakaganda nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. At syempre for today's video as talaga i-share ko yung panibagong rules at law na pagka magkatrabaho ka dito o gusto magtrabaho at nangangarap na makapag trabaho dito sa New Zealand, as in talagang napakahirap na, at mas lalo pang pinahirap unlike before na talaga namang napakadali lang makapasok dito sa New Zealand. As of now, as in talagang nakakagulat at talagang nakaka-nervous talaga itong mga pagbabagong ito ng New Zealand immigration. At syempre for today's video, pupunta kami ni Kuya Vic sa supermarket. So ayan, shout out Kuya Vic, ayan, o diba? Siya yung lagi kong kasama pagka pumupunta kami ng supermarket. At syempre mga bakla, as in talaga pag-usapan natin ang nakakalokang pagbabago na to dito sa New Zealand. As in talagang kung isa ka sa mga nangangarap na makapagtrabaho dito sa New Zealand as housekeeper, cleaner, or room attendant, as in talagang dapat tapusin mo at panoorin mo ang video ito. At syempre mga bakla, bago natin umpisahan ang video ito, isang intro muna! So ito na nga mga bakla, no? Kung napanood nyo at nasubaybayan nyo yung aking mga nakaraang video kung paano mag-apply dito sa New Zealand, yung mga requirements and qualification, as in talagang napakadali lang. As in talaga doon sa work experience, kailangan mo lang ng 6 months. As in talaga 6 months lang, papasok ka na sa banga. As in talaga makakapag-apply ka na dito sa New Zealand as a housekeeper, room attendant, cleaner. As in talagang napakagaan lang, napakadali mag-apply. At syempre, ngayon as in talaga kahit man ako na-stress ako, naloka ako doon sa mga napakalaking pagbabago, as in talagang ay ewan, kulang na lang, pauwiin na lang talaga kami ng immigration dito sa New Zealand. As in naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Alam niyo ba mga bakla na yung 6 months na work experience, pag nag-apply kayo dito, ngayon kailangan mo na ng 3 years. So take note, 3 years work experience. So hindi ko pa confirm kasi hindi ko pa nababasa talaga siya ng buong detalye. As in talagang kailangan mo ng 3 years work experience. Do sa relevant na work experience mo, ha. As in talagang 3 years yan. Hindi ko sure kung work abroad experience or local, parang gana, pero hindi pa ako sure. So ilalagay ko yung link ng Immigration New Zealand para at least kung gusto nyo pang malaman yung requirements and qualifications. So ito pa mga bakla ang pinakamatindi, as in talagang doon sa level 4 and level 5, ito yung mga under ng hospitality and tourism, sabihin natin na low skills. So yan mga bakla, no, as in talagang kahit mag-a-apply ka dito as room attendant, cleaner, housekeeper, kailangan mo pa rin maipasa yung IELTS, so your English exam. So kung hindi ako nagkakamali sa natatandaan ko, parang 4, kailangan mabasa mo yung 4 out of 10, parang ganon. Hindi ako sure ha kung 4 talaga yung kailangan mo maipasa sa IELTS para makapagtrabaho ka dito sa New Zealand. At sa panahon ngayon, as in talagang napakahirap na mag-apply mga bakla. As in talagang hindi naman ako nag-discourage, pero may mga iba talaga na may dumarating pa dito na housekeeping. As in talagang swerte sila kasi hindi na nila kailangan mag-IELTS for 2 years contract. As in talagang bongga na yon. Pero sa ngayon, as in talaga kung mag-a-apply ka, as in talagang pahirapan na. Kaya good luck na lang talaga sa atin mga bakla. As in talagang ang hirap na. At saka alam nyo mga bakla, so napapaisip na rin ako kung lilipat na ba na ibang bansa or
magta-try ako, pero naisip ko rin naman na mag-try ako na kumuha ng exam if ever na i-renew ako or extend yung visa ko dito sa New Zealand ni employer. So I'm happy kung makapasa ako doon sa IELTS. So hopefully makapasa talaga ako sa IELTS mga bakla. As in talagang doon sa qualification wala pa akong idea or nakalagay doon sa New Zealand immigration, as in talagang wala pa silang details about doon. So yun lang talaga kailangan nyo mga bakla, 3 years work experience relevant, as in talaga kailangan nyo talaga yon. At syempre yung napakatindi yung IELTS. So yan mga bakla, as in talagang ewan ko. So siguro mag-review na lang ako if ever na-extend yung aking visa ni employer. At saka mga bakla no, kung mag-a-apply man ako, isasama ko kayo. Charot. Kung mag-a-apply man ako, syempre isi-share ko yung kung saan ako mag-a-apply. So sabay-sabay tayo mag-apply mga bakla. So meron ako nakitang site na pwede mag-apply yan to, papuntang Canada, papuntang Venezuela. May nakita pa ako doon, Albania, Romania, even sa parang France, ayan. And tsaka yung sa parting Europe, ayan mga bakla, sa parting Europe, so ayan. Tapos nakita ko pa doon, may mga agency siya na, ano naman sila, mga legit naman talaga yung mga agency at wala siyang processing fee, ayan. Merong iba doon na salary deduction, kaya legit. So as in talagang walang hihingin si agency na pera, as in talagang salary deduction siya. So soon, if ever, na talagang pahirap na pahirap dito sa New Zealand. So sabay-sabay tayo mag-apply doon mga bakla. So if ever na sa labas ka man ng Pilipinas, sa Saudi, nasa Hong Kong, so sabay-sabay tayo mag-apply. O diba? So yan mga bakla no. Hopefully na sana after 6 months magbago talaga ulit yung law o kaya yung rules dito sa New Zealand. So if ever na magbago, bigyan ko ulit kayo ng mga update mga bakla. So ayan. So ayan mga bakla, natapos na naman ang video ito. So please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, shout out kay Beverly Capuno. Ayan, si Ate Beverly yan. Thank you for watching my vlogs. At syempre mga bakla, sa aking #1 fan, ng aking mother, yan. Hello mother. At syempre, lagi ko po sinasabi na MYMP, make your mama proud. At syempre, ito si Jingjing ang nag-isang napakagandang diwata ng New Zealand na lagi nagsasabi na thank you very much and I love you all. God bless.